natin worship declaration. Yes, today, I will listen to God's word. It empowers me by instructions and corrections, giving me the strength to take the right direction and lead me deeper into the path of godliness. It was sent so I may be complete and equipped to every good work to serve men and to glorify God. Once again, Panginoon, maraming salamat po for the day you've given us, Lord God. At dalangin po namin, Panginoon, na sa amin po pag-aaral ng mga salita, nawa po ay buksan mo ang puso at isipan ng bawat isang narito, Lord God. Patuloy, Panginoon, nag-uusap ka, gamitin mo nga lamang po, Panginoon, ang iyong lingkod na maghahayag bilang tagapagpahayag ng iyong mga salita sa umagang ito, Panginoon. At patuloy, Lord God, naniniwala kami na ang iyong mga salita, Panginoon, is alive and eternal, Lord God. Powerful, Panginoon, na patuloy nakikilos sa buhay ng bawat isa, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon. Truly, by your grace lang po, kaya nakakatayo ang sermon po today, Lord God. Sa iyo po ang pinakamataas na pagpuri, pagdakilan, paglalahati sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen. So, pwede mo tayo po. Okay. So, the whole year of 2025, our theme is complete in Christ. Mga nanay at tatay, nung ipinanganak yung mga anak nyo, ano ang una niyong tinignan? Ilong, mukha, yung mga daliri, binilang nyo? Kung kumpleto? So, bakit ko po ito natanong mga kapatid mo? Sa mga nanay or sa mga wife, pag nag-entrega si mister, dapat ay kumpleto? Kumpleto ba mga mister? So, di ba mga kapatid, mahalaga po sa atin yung complete. So, tayo po bilang mga Kristiyano, we consider ourselves complete in Christ. So, sabi nga po sa Colossians chapter 2, verse 10, so you also are complete through your union with Christ, who is the head over every ruler and authority. So, pag sinabi mong complete, ibig sabihin, having all the necessary or appropriate parts. Ibig sabihin, full, entire, total, to the greatest extent or degree. Tanong, are you looking for someone to complete you? Amen. Ano si bro? Are you looking for someone to complete you? When you look at yourself, what do you see? Do you see yourself imperfect and lacking in many areas? Nakikita niyo ba or tinitingnan niyo ba yung sarili niyo or yung buhay niyo na napakaraming kulang? Mga kapatid, sabi po, it doesn't matter how you feel or what you think. Bakit? All that matters is what God has said in His Word. His Word says you are complete in Christ. So pag sinabi we are complete in Christ, we are whole. Buo. Nothing missing, nothing lost, nothing broken. At hindi po natin yun makakamtan on our own. Diba? Feeling ko or I think pag nagkaroon ako ng house and lot, okay na. Pag napangasawa ko na yung aking childhood sweetheart, okay na. Kapag marami ng laman yung savings account ko, masaya na ako. But sabi nga po, you are complete. It is all because you're in Christ. Ang tanong, are you in Christ? Na kay Kristo na nga po ba tayo mga kapatid?
So yung ating pong completeness or wholeness ay hindi po yung nakadepende sa ating mga actions, kundi sa pananampalataya po natin in the death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Wholeness is given to us because we accepted Christ. Ngayon mga kapatid, meron po dalawang stories sa Bible na alam ko pong familiar na po tayo. So, when we recognize or acknowledge that we are complete in Christ, ano po ba yung resulta sa buhay natin? Or what makes us experience the completeness or wholeness in Christ? So, do you have your Bible with you? Physical Bible or Bible app? Makipasok tayo sa Luke chapter 5, verses 1 to 11. Familiar na tayo po dito, di ba? So one day, as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, great crowds pressed in on him to listen to the word of God. He noticed two empty boats on the water's edge, for the fishermen had left them and were washing their nets. Stepping into one of the boats, Jesus asked Simon, its owner, to push it out in the water. So he sat in the boat and taught the crowds from there. When he had finished speaking, he said to Simon, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Master, Simon replied, we worked hard all night or last night and didn't catch a thing. But if you say so, I'll let the nets down again. And this time, their nets were so full of fish, they began to tear. A shout for help brought their partners in the other boat, and soon both boats are filled with fish and the verge of sinking. When Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, "Oh Lord, please leave me. I'm such a sinful man." For he was awestruck by the number of fish they had caught, as were the others with him. His partner, James and John, the sons of Zebedee, were also amazed. Jesus replied to Simon, "Don't be afraid. From now on, you'll be fishing for people." And as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. At isa pa pong story, is yung story po ni Abraham na mababasa po natin sa Genesis chapter 22 verses 1 to 18. For the sake of time, mga kapatid, hindi na po natin yung babasahin, but I believe po na lahat po tayo is familiar na with that story. So, what makes us experience the completeness or wholeness in Christ? So kapag na kay Kristo na po tayo, mga kapatid, ano yung isa or una sa mga bagay na meron na tayo? First thing is complete confidence. So sabi po sa 2 Corinthians chapter 7 verse 16, I am very happy now because I have complete confidence in you. Kapatid, confident ka na ba ngayon? Confident po tayo because yung confidence na yon is nagmumula po sa ating Panginoon. Hindi dahil magaling ka, hindi dahil matalino ka. Kundi that confidence comes from our God or from Jesus Christ. Ngayon po, doon po sa story ni Abraham, diba inuto siya sa Panginoon pumunta sa land of Moriah. Then along the way, tinanong siya ni Isaac. Ano yung tinanong ni Isaac sa kanya? Ama, nandito yung fire at saka yung woods. Pero nasaan po yung sheep for burnt offerings? Ano po yung sagot dyan ni Abraham? Basahin nga po natin. God will provide a sheep for the burnt offering, my son. Abraham answered, and they both walked on together. So mga kapatid,
sabi ni Abraham, God will provide a sheep for the burnt offering. My son, Abraham answered, and they both walked together. So nandoon yung buong pananampalataya at pagtitiwala ni Abraham na yung Diyos na kanyang sinusunod is the God who provides. Tama po ba mga kapatid? So ikaw, nananampalataya ka rin ba? Kompleto rin ba yung confidence mo that the God you know is the God who provides? At sabi po sa Luke chapter 5 verse 5, dito, inutusan naman yung kung ating binasa kanina, di ba? Inutos or magdamag na pumalaot sina Simon Peter, pero wala silang nahuli. Ngayon, inutusan siya ng Panginoong Jesus si Simon Peter na let the nets down again. So ano ang sabi ni Simon Peter? Simon Peter, anong sabi? Master, Simon replied, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I'll let the nets down again. So mga kapatid, naniniwala ba tayo na marami nang narinig noon si Simon Peter about kay Jesus Christ? Sino itong guro na ito? Diba? Na nagtuturo at gumagawa ng mga miracles. Ngayon, paano niya in-address ang Panginoong Jesus? Ano ang tawag niya? Master. Master. So kung ikaw si Simon Peter at magdamag ka na bumalaot, di ba? Tapos sinabi sa iyo ng isang tao na noon mo lang nakilala. Pero marami ka na narinig about him. Na baba mo rin yung lambat mo. Ano kaya yung sasabihin mo? Sino ba yung nag-utos na sa akin? Tara na, uwi na nga tayo. Pagod ako, nabuyat ako. Kung wala ka rin pananampalataya ang pagtitiwala doon sa nag-utos. Tama ba? Master, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I'll let the nets down again. So mga kapatid, yung Diyos natin na nagkumpleto na po sa buhay natin, siya na po yung master natin ngayon. Ang tanong, complete confidence ba meron ka sa master mo ngayon? Hala, ano? Amen. So sabi ko sa Colossians chapter 2 verses 13 to 15, you were dead because of your sins and because your sinful nature was not yet cut away. Then God made you alive with Christ for He forgave all our sins. He canceled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. In this way, He disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by His victory over them on the cross. Tanong, sino ba ang nagda-doubt sa salvation na natanggap mo? Mga kapatid, for us to fully experience or enjoy our completeness in Christ, we should always be reminded who we accepted. What we accepted, mga kapatid. We are completely confident because we know who Jesus Christ is. Kaya kung sabihin mo na hindi ko kayang talikuran or iwanan yung kasalanan na yun, hindi mo pwedeng sabihin niya, kapatid. Kasi dapat alam mo kung sino ang tinanggap mo. Diba? Sabi po, He shamed them publicly with His victory over them on the cross. We are nailed on the cross, took away our sins. By whom? By Jesus Christ, mga kapatid. Kaya po nawa nandun po yung complete confidence natin, mga kapatid. If we are truly in Christ,
now. Second, complete surrender. Sabi po sa Matthew 16 verse 24, then Jesus said to his disciples, ano po yung sinabi ng Panginoong Jesus? If any of you wants to be my follower, you must give up your own way, take up your cross and follow me. Complete surrender. So, sabi po sa Genesis chapter 22 verse 3, the next morning, Abraham got up early. He saddled his donkey and took two of his servants with him, along with his son Isaac. Then he chopped wood for a fire for a burnt offering and set out for the place God had told him about. Then jump po tayo sa verses 9 to 10. When they arrived at the place where God had told him to go, Abraham built an altar and arranged the wood on it. Then he tied his son Isaac and laid him on the altar on top of the wood. And Abraham picked up the knife to kill his son as a sacrifice. So mga kapatid, may inuutos ang Panginoon kay Abraham. At sino daw ang kailangan niyang i-give up? Si Isaac. Sino ba si Isaac? Isa ba siya sa kanyang mga anak? At siya yung promise son kay Abraham. Kapatid, nung nakakilala tayo sa Panginoon, ano yung sinabi ng Lord, bitawan mo? Sino yung sinabi ng Lord, kalimutan mo? Ano yung sinabi ng Lord na talikdan mo na? Nawa katulad din po tayo ni Abraham na nandun din po yung complete surrender. And sabi po sa Luke chapter 5 verse 8, when Simon Peter realized what had happened, he fell to his knees before Jesus and said, "O Lord, please leave me. I'm such a sinful man." And so verse 11, and as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Kapatid, nung tinanggap mo ang Panginoong Jesus, ano yung naramdaman mo? Naramdaman mo rin ba kung, or na-realize mo rin ba kung gaano ka makasalanan? Kung gaano tayo makasalanan? Noong nasaksihan ni Simon Peter yung miracle na yun ng Panginoong Jesus, ito yung sinabi niya. Tayo po ba, nung na-experience natin ang Panginoong Jesus sa buhay natin, at na-realize po natin na siya lang pala ang una. Lord, ikaw lang pala ang una. Or katulad din po ba nila ni Abraham at ni Simon Peter, nandun din po ba yung surrender natin completely sa ating Panginoon? Sabi po, may 10 aspects daw po na dapat nating surrender sa Panginoon. Number 1 is control. Relinquish the desire to direct your own life. Diba? Yung ikaw na susunod sa buhay mo. Instead, invite God into every area, trusting that He has the best intentions and knows what is best. Pangalawa po, pride. Pride. Sino may pinakamalaking pride? Humbly acknowledge God's sovereignty and your dependence on Him. Fear. Trust in the Lord with all your heart, recognizing that He is working everything together for your good. So anong dapat mong ikatakot? Worries. Give your anxieties to God, seeing them as an opportunity to trust Him instead of trying to manage them on your own.
sinful desires. Ask for God's help to reject sin and obey Him, giving your heart, brokenness, and even sins to Him. Personal preferences. Set aside your own desires, plans, and directions in favor of God's will, understanding that He has a greater purpose. Ito yung malimit sa atin, yung worldly possessions. Sino nang may mga mansion dito? At may luxury cars? Avoid storing up earthly things and instead focus on heavenly treasures, trusting God to provide what you need. Diba dati parang masyado tayong anxious, hala, parang 10,000 pa lamang yung nasa savings ko, kailangan ng milyones to Lord, billion. Worldly possessions. Masyado tayong abala sa pagtatrabaho para kumita ng pera at para magkaroon tayo ng worldly possessions. Pero sabi po, isa yun sa dapat isurrender natin sa Panginoon. So ngayong mga panahong ito na may Kristo ka na kay Kristo ka na, nag-aalala ka pa rin ba? Wala pa akong malaking ipon, Lord. 12 years na ako dito sa Taiwan. Paano ba yan yun? Number 8, wounds and weaknesses. Allow God access to your past hurts, struggles, and vulnerabilities so He can bring healing and strength. Bakit ba tayo nasasaktan in past? Kasi we are weak back then. Pero ngayon mga kapatid ay meron na tayong strength and healing comes from our God. Number 9, relations and talents. Place your relationships, gifts, and strengths in God's hands, allowing Him to work through them according to His plan. Place your relationships, gifts, and strengths in God's hands, mga kapatid. Last but not the least, your future. Seek God's guidance for your future plans and decisions, entrusting the outcome to Him and trusting the process. So, sinurrender na ba natin to mga kapatid sa Lord? Hala! Ayaw akong bahala sa future ko, Lord. Basta gusto ko yung blue eyes. Yung tall, dark, and handsome Lord. Okay, number 3. Complete obedience. So, nagagawa na kaya natin ngayon to, kapatid? Kasi you are in Christ, di ba? We are in Christ now. Complete obedience, sabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 2, you want to spend the rest of your lives chasing your own desires, but you will be anxious to do the will of God. So, ito na yung pinagkakaabalahan ba natin ngayon mga kapatid, kung paano natin laging susundin ang kalooban ng ating Panginoon. Sabi po sa Colossians chapter 2 verses 5 to 6, for though I am far away from you, my heart is with you, and I rejoice that you are living as you should, and that your faith in Christ is strong. And now, just as you accepted Christ Jesus as your Lord, you must continue to follow Him. Sabi po, we are now living as we should. Yun po yung dapat. At dahil daw po tinanggap na natin ang Panginoong Jesus bilang ating Panginoon, as your Lord, you must continue to follow Him. Nabasa niyo na po ba kung nasaan sa book, sa Bible, yung blessings of obedience? Okay, assignment po yan ha.
Sa Deuteronomy chapter 28, 1 to 2 lang yung aking babanggitin. At assignment nyo na po yung the rest. Okay? If you fully obey the Lord your God and carefully keep all His commands that I am giving you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the world. You will experience all these blessings if you obey the Lord your God. So, ibig sabihin, kasunod yung blessings. So, kailangan basahin niyo, ha? Para malaman mo kung ano yung tatanggapin mo or tatanggapin natin if we fully obey our Lord, our God. Isip pa ba? Amen. Sa Luke chapter 5 verses 5 and 11, again, ano ulit yung ginawa ni Simon Peter? Sabi niya, Master, we worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, dahil sinabi mo, I let the nets down again. Sumunod siya. At dun po sa huling verse, as soon as they landed, they left everything and followed Jesus. Mga kapatid, meron pong tinatawag ng God-filled void sa mga buhay or sa mga puso po natin. Sabi po, one of the greatest Christian minds in history was a 17th century thinker named Blaise Pascal. So, nire-refer po niya yung spiritual condition na ito of mankind. Sabi niya, there is a God-shaped vacuum in the heart of each man. Kuya, back nga po sa first slides po yata yun. Yun pong may puso. Yan. Yan. There is a God-shaped vacuum in the heart of each man which cannot be satisfied by any created thing but only by God the Creator, made known through Jesus Christ. So binanggit din po ito ni King Solomon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 11 when he says that God has put eternity into man's heart. Kaya mga kapatid, huwag po tayong magtaka kung kahit saan na tayo nagpunta at kung sino-sino na ang nakasalamuhan natin, pero wala pa rin po maka-fill in doon sa void or sa vacuum na yun sa puso at sa buhay natin, kundi ang mga. Kasi yun ay nilaan lang para po sa Kanya. Sa Diyos po ang pinakamata sa paborit ko dakila at pagluwalhati tayo pinanalangin mga kapatid. Our Heavenly Father, Lord, we praise you and we glorify your name, Lord God. We thank you so much, O Lord, for this morning you've given us, O God, another time, opportunity, privilege, O God, na muli, Panginoon ko, mapakinggan namin ang iyong mga salita, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon, that truly, you're the only one we needed the most, Mom. Lord God, ikaw lang po ang kailangan namin sa aming mga buhay, Lord God. If you're the only one we have everything in our lives, Lord God. Maraming pong salamat for reminding us today, this morning, oh God, na kung totoo kami na nasa sa iyo na po, Panginoong Jesus, we have that complete confidence. We have that complete surrender. And we have that complete obedience to you. Thank you so much, O Lord, for this wonderful day. And thank you po sa buhay ng mga kapatid ko na nakasama sa umaga nito. May you continue to reign in our lives, to rule in our lives, Lord. Sa lahat po ng areas ng buhay namin, sa lahat po ng aspects, Panginoon, ikaw po ang patuloy na maghari, Lord. Thank you so much for all the blessings you've given us, Panginoon. Thank you for your unfailing love, Lord God, your grace, your mercies, Father God, that always sustains us, Panginoon ko. Maraming salamat at patuloy, Panginoon, ikaw lang ang dadakilain at pagpupurihan, sasambahin at pasasalamatan sa amin.
Lord God. To your highest glory, honor, and adoration, this powerful name we pray. Amen. Amen. Good morning po mga kapatid. Are we blessed po ba? Blessed po ba tayo sa Word of God for today? Amen. Po, samahan niyo po ako na basahin po natin sabay-sabay yung ating verse for today sa Acts chapter 20, verse 35. In everything I did, I showed you that by this kind of hard work, we must help the weak, remembering the words the Lord Jesus himself said. It is more blessed to give than to receive. Amen po ba mga kapatid? Amen. Sino po dito yung paldo-paldo this September 5? Yung nakaranas ng mga bagyo, yung mga oti-oti. Tapos nakareceive pa tayo ng tax refund this September 11. Diba? Ang dami nating blessings sa Lord this month ng September. Amen po ba? Amen. Anong gagawin natin mga kapatid? Sobra-sobra yung blessing natin ngayong September. Diba? Dapat magbigay tayo sa ating Panginoon. Nakaka-bless lang po kasi, di ba sa kabila ng mga binibigay sa atin ng Lord, ng mga trials, ng mga circumstances, nandun pa rin yung kapalit na blessings na binibigay sa atin. Sa mga hard work natin, pagod at puyat natin, di ba? Yung blessings na binibigay sa atin ng Lord, sobra-sobra. Lalo-lalo na kapag susundin natin yung mga command ng ating Panginoon, lalo-lalo na din yung pagbabalik sa Kanya ng ating mga kaloob, mga kapatid. Di ba nakakatuwa lang na yung sobra-sobra yung binibigay sa atin ng Lord, dapat sobra din ang bibigay natin sa Panginoon. Hindi yung minsan nagdadalawang isip pa tayo, sayang naman yung bibigay ko kay Lord. Marami pa akong dapat bilhin, marami pa akong dapat bayaran. Di ba masaya sa pakiramdam yung mga kapagbigay tayo ng bukal sa ating loob, lalong-lalo na sa Panginoon. Kaya mga kapatid, once nakaka-receive tayo ng mga blessings, kasi hindi naman to galing sa atin. Hindi galing sa iba. Galing to sa Panginoon. Kaya nais na ng Panginoon na nawa, once nakaka-receive tayo ng mga blessings, una-una natin na iisipin yung Panginoon Jesus, diba? Diba napakasarap sa pakiramdam, lalo-lalo na yung ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung tumatanggap, mga kapatid. I-share ko lang na yung sobrang saya ng puso ko kasi, diba nga, ang daming oti-oti tayo, diba? Ang daming blessings ng September 5 eh. Tapos dumating pa yung September 11, yung mga tax refund natin, diba? Sobra-sobra yung blessing natin eh. Natutuwa lang ako kasi nakapagbigay ako sa Lord, nakapagbigay din ako sa pamilya ko, nakapag-share ako, na nabigyan ko yung nanay ko ng puhunan ulit sa tindahan, nakapagbukas na naman siya ng tindahan. Tapos nakapagbigay pa ako sa mga kapatid ko. Yun sobra yung pakiramdam sa'yo ng puso ko na nakakapagbigay ako, kaysa ako yung binibigyan. Di ba ganun din yung mga pakiramdam natin na nagbibigay natin yung pangangailangan ng pamilya natin. Yun ay dahil sa ating Panginoon, di ba mga kapatid? Kaya pasalamatan lagi natin yung Panginoon sa mga nare-receive natin at huwag natin siyang kakalimutan sa mga blessing na natatanggap natin, mga kapatid. Yun lamang po, tayo po'y manalangin, mga kapatid. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Pinupuri ka natin, pinapasalamatan, O God, sa umagang ito, Panginoon ko, na ipinagkalo mo sa amin, O God. Tunay nga po, Lord God, na ikaw ang aming Diyos na buhay. Dakila ka sa lahat, O God. Ikaw ang Diyos ng mga Diyos. Hari ng mga hari, O God, na patuloy namin dadakilain sa sambahin sa aming buhay. Lord, salamat nga po, Panginoon, sa umagang ito, Lord God. Sa mga salita, Lord God, na ibinaba mo, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Hayaan mo, Lord God, na ma-receive namin ang portion na dapat namin ma-receive sa umagang ito, Panginoon ko. At mga salita mo lamang, Lord, ang ma-remind sa amin sa araw-araw, Panginoon ko. At magamit namin ko, Lord God, sa aming araw-araw na pamumuhay, Lord. At may share din namin sa mga nangangailangan ng yung mga salita, Panginoon ko. Lalong-lalo na, Lord God, yung hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na magkalakas ng loob, na magkaroon, Panginoon ko, ng knowledge and wisdom, Panginoon, na ma-share ang iyong mga salita, Panginoon ko. At patuloy, Lord God, na nagpapasalamat kami, Lord God, sa anak mo na ginamit, Lord God, sa umagang ito, Panginoon, kay Sis Jenna, O God. Patuloy, Lord God, na i-bless mo nga po siya, Panginoon ko, at ang kanyang buong pamilya, Lord God, na siksik, liglig, at umaapaw ng pagpapala, Panginoon, na nagmumula sa iyo, Panginoon. Patuloy, O God, na gamitin mo siya, Lord God, sa iyong mga gawain, Lord God, na mas marami pa, Panginoon ko, ang may share ng mga salita mo, Panginoon ko, at maging encouragement, Panginoon ko, lalong-lalo na, Lord God, sa mga
Panginoon ko, sa mga tumatalikod sa iyo, Panginoon ko. Patuloy, Lord God, na hipuin mo ang puso ng bawat isa, Panginoon ko, lalo-lalo na, Lord God, yung mga nanghihina, yung pananampalataya sa iyo, Panginoon, patuloy na ibalik mo, Lord God, yung init, Panginoon ko, ng pananampalataya nila sa iyo, Panginoon ko, at patuloy na ibalik mo sila, Panginoon ko, sa paglilingkod sa iyo, Panginoon ko, na hindi nila makalimutan lahat ng kabutihan na ginagawa mo sa amin, Lord God, sa kabila ng mga nagagawa namin na hindi ka lugod-lugod sa iyo, Panginoon. Patuloy na patawarin mo nga po kami, Panginoon, sa aming mga nagagawang kasalanan, Lord God. Sinasadya man namin ito, hindi, Lord God. Patuloy na pakalinisin mo kami, Panginoon ko, mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Na ikaw lamang, Panginoon, ang aming madadakila sa aming mga buhay, Lord God. Panginoon, nagpapasalamat kami sa lahat, Panginoon ko, ng mga blessings, Panginoon, na ipinagkakalo mo sa amin, Panginoon. Lord, yung mga blessing na ito na nagmumula sa iyo, ay magamit lamang namin, Panginoon ko, sa mabuting paraan, Panginoon ko, at ibigay namin ang nararapat sa iyo, Panginoon. Lord, patuloy na ingatan mo kami sa araw-araw, Lord God, na aming pagtatrabaho, Panginoon. Patuloy mo, Lord God, na i-bless ang aming mga company na pinapasukan, Panginoon, na nagiging daluyan ng blessings patungo sa amin, Lord God, na nang sa ganun, Panginoon, may balik namin ang nararapat sa iyo, Panginoon ko, at may bigay namin ang pangangailangan ng aming mga pamilya, Panginoon. Salamat muli, Panginoon, sa araw na ito. Patuloy na ikaw lamang ang makasama namin, Lord God, sa mga susunod pa namin na gagawin. Sa maghapon na ito, ikaw patuloy na mag-ingat sa amin, Lord God, at sa magsisipasok mamayang gabi, Lord God, ikaw ang patuloy na mag-ingat sa aming lahat, Panginoon ko, at patuloy na magbigay ng kalakasan sa amin, Panginoon. Salamat muli, Panginoon, sa ilamang na binabalik ang matas na papuri, pasalamat pagsamba, in Jesus' name we pray. Amen.